Kumusta na kayo guys? Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong mga viewers, mga followers and subscribers. Welcome back sa ating vlog. Diyos na agaw tanumatan di ka mga aming wagi nga kay Ibanago na imbag nga aldaw kada kayo aming kakapsat kung ay Ilocano. Guys, andito tayo ngayon sa Damam. Ito, natapos na tayo nakargahan. Ito, magsasain muna tayo ng bigas para mag-almusal muna tayo, at pagkatapos mamaya ng truckman alas 8 saka tayo tatakbo. At syempre mamaya aligo muna tayo bago tayo bibiyahe. So ang ating ngayon lulutuin guys, maglalaga tayo ng itlog at saka magano tayo ng tawag dito ng kamatis, at patayin ko muna ang aking makina ng aking truck para sa ganun maganda ang ating pag-usap. Ito ang ating ilalaga na itlog. Ayan ang ilalaga natin na itlog, 4 na piraso na almusal natin. At ayan naman yung sinaing natin na bigas. Pero katulad ng kinagisnan dito sa Saudi guys, ito lakas ng yuwit, talagang pinagpapawisan ka habang ganito nakaupo. Ito, lagatakan na agad yung pawis ko. Pasensya ka na kayo guys kung ngayon lang tayo nakapag-vlog. Ngayon lang tayo nakapag-vlog na naman. Dahil unang-una naghabol tayo ng biyahe. Dahil gusto nating kumita ng konti. Kaya yun, naghabol tayo ng biyahe. Kaya ito, close level na ngayon. Ngayong 25 na naman ng biyahe namin. Kaya sana itong biyahe na to, na isa, ay may pasok pa. May pasok pa sa close level ngayong 25. Kaya pasensya na kayo guys. Ako'y humingi sa inyo ng pasensya kung bakit na matagal na wala akong vlog. Kaya pasensya na ninyo, naway nariyan pa kayo mga supporters ko na wala kayong sawang pagsubaybay at panonood sa aking mga ina-upload na video. At nga pala, maraming nagtatanong kung kailan ba daw tayo magbabakasyon. Sa ngayon, hindi pa natin na makapag-decide na magbakasyon guys. Dahil unang-una, meron tayong kolehiyo. At ang pangalawa, syempre, mahirap naman yung magbakasyon na walang bala. Kaya kailangan ang mga ganyan na bagay, pinaghahandaan yan. Naghahandaan natin guys. Ito ang aking partner sa yan ang aking partner sa pang-araw-araw na trabaho ko.
Eh ngayon, inabot tayo ng truck van. Kaya mamaya pa tayo bibiyahe, alas 8. Yan. Itong kabayo natin na guys yan, bago lahat yan. Bago yung tractor head, bago yung trailer. Kaya kondisyon na kondisyon. Yung ano na lang, yung driver na lang ang hindi kondisyon. Minsan kasi napapagod naman tayo. Kaya hindi tayo naghahabol din minsan na biyahe. Pero pag sinisipag din naman, yun, naghahabol tayo ng biyahe. Kasi dito sa kwan namin na to, dito sa biyahe namin na to, sa kumpanya ko. Pag marami kang biyahe, may kita ka. Pag tamad ka, wala kang kita. Kasi nga, yung kita mo, kikitain mo, nakasalalay sa'yo, sa sarili mo. Ganun. Ito yung ating kanin. Ganito lang. Ang dito ang kusina namin, dito sa labas. Ito, magang-maga pa lang, oh. Alas 5:30 pa lang. 6. Pawis na pawis na sa kwan, basang-basa na sa pawis. Dahil nga malakas ang humid dito sa Damam. Lakas ang humid. Tulad yan, malapit na naman na sa swelduhan. Siyempre, kapag tanggap natin ng ating sweldo, papadala natin sa pamilya natin dahil nga na meron tayong eka nga nila na sinusuportahan. Ganyan lang talaga ang buhay, guys. Buhay talaga ng kwan. Yan talaga ang buhay ng di pamilyado. Inuuna yung pamilya bago ang iba, bago ang loob. Kasi kapag hindi magpadala ng pera, walang makakain ng pamilya. Di ba? Dito, tsaga-tsaga lang, tiis-tiis lang. Kaya nila, kung ayaw mo magutom ang pamilya mo, magsumikap ka. Okay, so, basang-basa na tayo ng pawis. Itong itlog na to, na ating almusal, ilalaga natin. Tapos, meron dito yung kamatis. Hiwain natin, ayos na. Yan talaga yung buhay natin. Mga buhay ng truck driver. Yung ibang laman ng kusina ko, guys, nakalagay doon. Tapos yung iba nandito. Para pagka naglipat ng trailer, putol ng trailer, ano na lang, kunti lang yung ililipat natin. Kasi kung halimbawa ay mag-exit ka, mag-exit ako dito, mahirap ang walang trabaho. Mahirap ang walang trabaho. Ang hirap mag-apply. Kasi gastos, puro gastos. Kung wala kang pera pang-apply, wala. Hindi ka makaalis. Kaya samantalahin. Tsaga-tsaga lang naman. Dahan-dahan lang sa daan. Huwag ka masyado magmadali. Kung gusto mo na makarami ka ng konti na biyahe, pumihit ka. Pero diretso lang, huwag ka lang overtake. Pwede ka namang overtake kung alam mong maluwang na wala namang pulis na bantay, pwede ka mag-overtake. Pag tsambahan ka, pasensya. Ganun.
Pero kung di baling mababa ang trip mo, ang biyahe mo, basta wala ka naman huli. Yun lang ang aking masasabi. Kaya ito, lalaga tayo nito. Ito tayo magdano ng week. Ito guys, yung kaldero na to, galing pa yan ng Pilipinas. Doon ko pa binili yan sa Kabagan. Itong, dahil pag ganitong pagkaka ano na malapit na magkatapusan ka dyan, eh katulad ko, ubos na yung allowance. Ang tira ko na lang dito 25 real. Eh importante may bigas. Yun kasi yung natutunan ko noon sa aking tatay, sa aking mga magulang nung kami ay bata pa, hindi bali walang pera daw basta may bigas. Ang masaklap daw dyan, kung wala ka nang pera, wala kang pambigas, kasi kapag may bigas ka, may maisahin ka, eh yung pang-ulam madali na daw lang yun eh. Yung ulam madali na lang i-provide yun, pero ang bigas mahirap i-provide. Kaya para sa akin, eh ganoon din. Kaya tayo hindi tayo naubusan kasi may bigas tayo dyan na 10 kilos na bago pa lang bili natin. Kasi sasahod tayo, bibili tayo ng mga 15 kilos na bigas, ganun. Eksakto na yun sa loob ng isang buwan. Kasi ako malakas kumain eh. Eh sabi nga nila kapag malakas ka daw kumain, malakas ka din na magtrabaho. Tama yun. Ang mahirap, malakas ka na nga kumain, eh, malakas ka na kumain, mahina ka pa magtrabaho, tamad ka pa, yun ang hindi maganda. Kaya, sa akin, talagang sinasabi ko talaga yung totoo, na ako'y malakas kumain. Yun. Matagal na tayo guys na wala tayong vlog. Kaya pagpasensyahan ninyo, kaya iniling ko sa inyo na naway suportahan nyo pa rin ang aking channel. Na naririyan pa rin kayo. Bali itong biyahe natin na to guys, pang 12 na biyahe ito na Damam to Alcards. Ang isang biyahe nito 135 ang isang biyahe nito. Sa 12
sa 12 na biyahe, kahit papano, meron na rin tayong kunting kikitain. Tapos plus naka-anim tayo ng biyahe doon sa Rabig Hadco. Ang bayad doon sa Rabig Hadco na yon, ang isang biyahe 190 riyal. 6 na biyahe yun, kaya may 1,000 yun. Ngayon, dito naman sa pan-12 na biyahe to, may eksakto pa to, may papasok. Loloobin ng Diyos makadiskarga tayo hanggang mamayang hapon. May papasok pa to sa cut-off. Pan-12 to. Meron na rin tayong mga kulang-kulang 2,700 riyal. Plus yung aborted na 90 to 810. Plus meron pa tayong dalawa na biyaheng plus 100. Kamo na lang, 120. 120 plus 18. 1810. Bali, 2810. 2,930 riyal na tayo. Lahat-lahat na yun. Kasi sa sa 12 na biyahe na to, damam to Alcards, Dairy, 135 yun. Tapos meron pa tayong plus yung 6 na biyahe na Rabig to Hadco, 190 riyal ang isang biyahe doon. Tapos meron pa tayong isang diver Hadco to Damam, 90 riyal yun. Tapos isang ano lang yun, yung diver natin yun, bayad doon 90 riyal. Tapos meron tayong biyahe na Gurnata to Riyadh, tapos Riyadh to Gurnata. Balikan yun, 60, 120. So meron din tayong mga 2,000 na total, 2,930 riyal ang trip natin. Trip natin yun. Plus yung basic natin, ang basic natin guys, kasi naputol-putol yan eh. 6, lahat total na. Sabi mo na lang, 2,000, lahat-lahat na yun. Plus 2,000 riyal. Lahat-lahat na yun, plus 2,000 riyal. Plus 2,900. Meron na rin tayo mga 4,930 riyal. Sabihin mo na lang, 4,900 riyal ang sweldo natin. Tanggalin na yung butol. 4,900 na lang kamo. Meron na. Kahit pa paano. Ipadala na yung sa pamilya 2,000. Allowance, magtabi ng konti. Ganun lang guys. Ganun ang pagkano sa pera, sa pinagpaguran. Importante, mayroong may padala sa pamilya. Tapos, magtabi ng konti para, halimbawa, loloobin ng Diyos na gusto mo magbakasyon, meron kang pera na mahuhugot na bibili mo yung gusto mo. Ganun. Kaya big shout out sa lahat ng aking mga viewers, mga followers. Lalong-lalo na dyan sa Barangay Bangad. Shout out sa inyong lahat. At sa Barangay San Isidro, Santa Maria Isabela. Shout out sa inyong lahat. Sa lahat ng mga taga Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out sa inyong lahat. Shout out din dyan sa mga tropa na natin na nasa Poland, Europe. Mag-iingat kayo palagi mga kapwa ko long haul driver. Lagi ninyong isa-isip at isa puso na merong tayong pamilya naghihintay sa akin. Sa atin pala. Shoutout din sa mga tropa dyan sa New Zealand.
lalong-lalo na kay Maximo Cunangan at kay Edmond Jose at sa iba pang mga tropa dyan na nasa New Zealand. Shout out sa inyo lahat. Naway suportahan ninyo ang aking channel, ang aking ina-upload na video. Naway nariyan pa rin kayo. At shout out din sa lahat ng mga tropa dyan sa Canada. Lahat ng mga tropa dyan ng mga Pilipino, mga co-worker, ng OFW. Lagi po kayong mag-iingat dyan sa Canada at sa USA. Lagi po tayo mag-ingat. At lalong-lalo dyan sa UK, London. Shout out sa mga OFW dyan. Lalong-lalo na ang aking kapatid na si Ate Maricar Bacud, watching from London. At shout out din sa lahat ng mga OFW na kapwa kong mga long haul driver at DH dito sa loob ng Kingdom of Saudi Arabia. Lalong-lalo na sa mga long haul driver dito sa Almaray, yung mga senior driver dito. Hindi ko kayo maisip-isa. Shout out sa inyo lahat. Alam niyo na kung sino kayo. At yung mga OFW dyan sa Hong Kong, shout out sa inyo lahat. At dito sa Kuwait, mga OFW dyan, shout out sa inyo lahat. Inihiling ko lang sa inyo, lagi kayong mag-iingat sa mga trabaho ninyo, guys. Ito na guys, yung ating isinalang na itlog. Saka habang nakasalang ang ating nilagang itlog, maghiwa tayo ng kamatis. Ayos na to guys, ayos na to. Almusal, log, tanghalian, itlog pa rin. Yan ang buhay ng OFW. Hindi porket na abroad ka, puro masarap na yung pagkain. Hindi gano'n. Kasi kung OFW ka at puro gusto mo puro mga masasarap na pagkain, madali ka magkakasakit. Dahil dito, kung gusto mo talaga puro masarap ang pagkain, hindi mo pwede. Malaya ka sa bibilin mo na gusto mo kainin. Pero tayo kasi, laking probinsya tayo, kumbaga, nasanay tayo sa gulay-gulay. Kunting karne lang, ayos na. Saka nasanay tayo sa mga isda. Yan, pero karamihan talaga ng ating niluluto. Isda sa kagulay lang kasi wala akong pressure cooker. Ay papagahin ko na lahat yung gamit ko. Dahil nagbabalak ako nun na pupunta ng Serbia, Europe, yan sa Serbia. Hindi ko tinuloy guys. Hindi ko tinuloy. Pero yung mga gamit ko, dahil nga akalain ko napunta ako doon. Kaso nga lang, hindi ko tinuloy kasi yung pupuntahan kong kumpanya magpasweldo sa mga tao. Pag ang tawag nila doon, yung mahiyain magpasweldo ba, yung hindi nagpapasweldo, yun ang tawag nila doon. Kaya ako man, hindi ko na tinuloy pag-apply doon. Kaya hindi ko na tinuloy yung pag-apply doon guys. Dapat nakaalis ako nung buwan ng first week ng January. 2024, first week ng January 2024. Yun na nga, hindi ko tinuloy kasi 4 months bago ka makasweldo. Doon sa 4 months guys, bago ka makasweldo, kung wala kang estudyante, baka pwede pa. Estudyante ba na kolehiyo, nasusuportahan. At pangalawa, kung meron kang maiwan sa pamilya mo,
na panggastos nila na araw-araw. Dahil isipin mo, 4 na buwan, walang swelduhan. Eh kung wala, katulad ko, walang inaasahan ng pamilya ko, kundi ako lang. Oh, walang inaasahan ng pamilya ko, kundi ako lang. Eh, walang makakain. Ikaw ba naman kung mahal mo yung pamilya mo, hindi mo talaga patusin yun. Kaya na-expire guys yung aking visa nung March 14. Itong March 14 lang yun, 2024. Yun, na-expire yung visa ko. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin, nandito pa rin ako sa Almaray. Doon. Kwento nun guys. Kaya ito na guys, ang ating kamatis na almusal. Itayin natin na maluto itong nilagang itlog. Tapos tayo pag-almusal, kakain. Oh guys, hindi kayo, kain na tayo. Ito na, yung itlog na may kamatis. Saka ito, almusal tayo guys, almusal. Ganito lang talaga ang buhay ng OFW. Kamatis, ulam. Guys, almusal tayo. Almusal tayo, almusal. Makunat. Sabaw. Sabaw tayo ng tubig. Pagpatanggal ng kolesterol. Kain tayo. Guys, kain tayo. Almusal. So, kita mo guys, walang madali na trabaho. Lahat ng trabaho mahirap. Kasi, kita mo, kakain na lang, pinagpapawisan pa. Hindi lalo na kapag nagtatrabaho ka, pagpapawisan ka talaga. Kaya walang trabaho na madali.
Shoutout pala sa aking kapatid na aking kuya na nandito sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Shoutout sa iyo, Kuya Joey Bakut. At shoutout din sa aking pinakababait at pinakagwapong pogi na aming bunso. Walang iba kundi si Jessie Madamba Bakut, watching from Dammam, Kingdom of Saudi Arabia. So guys, nagtalsigan na yung mga tanim sa bungangan natin. At shoutout din sa aking ate, kapatid na walang iba kundi si Mildred Madamba Bakut, watching from Santa Maria Isabela. At shoutout din sa aking kuya na si Johnny Bakut. At shoutout kay Jason na Madamba Bakut, watching from Santa Maria Isabela. At lalong-lalo na sa aking sa aming pinakamamahal na ina na nanay, walang iba kundi si Remedios Soriano Madamba Bakut, watching from Santa Maria. Shoutout sa iyo, Inno. Shoutout sa iyo, Inno Enjong Madamba Bakut. Shoutout pala sa aking may bahay, sa aking pamilya. Shoutout sa inyo lahat, lalong-lalo kay Teodora Kabawatan Bakut, watching from Santa Maria Isabela and family. So guys, maraming salamat sa inyong panonood sa aking upload na video. God bless you all.